Young People's Fellowship. Magandang hapon po muli sa lahat ng young people. Magandang hapon po! Parang mga antok nabusog ba kayo sa salita ng Diyos? Oy, parang hindi sila nakinig. Ulit ka po. Isang magandang hapon po, young people! Okay, Baka ayan. gabi na kaya hindi magandang hapon. Siguro nga. Okay. Bago tayo magsimula, syempre i-welcome natin ang ating mga bisita. Palakpakan po natin ang Muzon Christ Baptist Church sa Amen. kanilang Thank you pagdalo po. sa Young People's Fellowship. Yan. Tayo po yung magsitayo lahat at tayo po yung mag-aawitan kapag pangungunahan ni Brother Francis. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay mag-aawitan at hintayin lang natin yung lyrics. Check. Ayan, habang inaantay natin yung lyrics, welcomein natin yung ating mga kasama dito, mga bisita. Yan, saan nga sila? Muzon Christ Baptist Church. Ayun, talagang kinabit sa pangalan ng Christ Baptist Church. Yan, wala pa rin yung yung lyrics. Wala pa rin po yung lyrics. To God be the glory po yung first song. To God be the glory po yung first song. Ayan, meron na po. Ayan, sa ating unang kanta, To God be the glory. Ready now? Sing! To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Ayan, second verse, ladies. Perfect with them. Yeah. Sing on, ladies. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Ayan, parang tinatamad pa sila. Yan, sa second song natin, maganda yung nagkakamustahan tayo eh. Sino dito yung nakakaalam ng Moshi, Moshi, Ola, Ola? Sino nakakaalam nun? Moshi, Moshi. Yan, sa mga hindi nakakaalam, ayan, ituturo sa atin ni Sister Chari. Yan. Si Mayor. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, yan po, ituturo ni Sister Chari. Moshi, Moshi, Ola, Ola. Kailangan dito ay by partner. May partner daw po. Hanap ng by partner. By partner. Hanap ng partner. Babae sa babae. Oh, sige, tatlo. Okay yan. Tatlo. Ayan na. Hiwalay na kayo. Ayan. By partner. By partner. Lahat na may partner po. Lahat na ba may partner? Okay na. Okay na daw. Yan, okay na. Yan. Simulan mo, Sister Chari. Ganito lang po yan. Harap kayo sa partner nyo. Then, Moshi, Moshi. Moshi, hola, hola.
ganun lang pala. Oh, basic lang, di ba? Basic, Lahat basic. kayo kumanta. Game, Moshi, moshi, ready, sing! Moshi, moshi. Moshi, moshi. Ay, ala, ala. Kamusta ka? Halina't ituro ang paa ay diyan, padyak sa kanan. Humanap ng iba. Humanap naman ng iba. Oh, yung mga Yan. taga-Buzon, partneran nyo naman. Partneran nyo Ay, yung wala. taga-Buzon. Oo nga. Oh, Nagigets niyo po yung kanta, nagigets niyo po yung kanta. Madali lang naman siya. Mataas nga lang. Mataas lang yung yung key. Maestro, pakibabaan daw po ng key. Masyado daw po mataas. Ayan po. partner yung mga Moshi, moshi, moshi. Ayan, ayan. Gets na po yung kanta, gets na po yung kanta. Ayan, by partner ulit, by partner ulit. Moshi, moshi, hola, hola, ready, sing! Moshi, moshi, hola, hola, hello, hello, kamusta? Taas talaga? Moshi, moshi, hola, hola. Kamusta? Moshi, Kamusta ka? Halina't magsaya. Umalak ka, Ituro ang paa, padyak sa kanan. Humanap ng iba. Hoy, partneran nyo naman yung mga taga-Muzon. Bakit nila left out nyo? Sige na. Partneran nyo, lalo na yung mga ladies. Babae, sige na. Oo. Kakamustahin lang natin. Oh, maganda. Di ba nagkakamustahan nga eh? Kamusta ka? Partneran nyo, partneran. Mag-iwalay kayo ng partner. Ay, mga nahihiya, mga nonchalant po kasi yung mga taga-CBC. Opo. Nahihiya kasi sila sa Nahihiya po sila sa mga bagong ano eh. FM lang kasi first. Ayan, first time, first time. Ayan. Huwag niyo pansinin yan, huwag niyo pansinin yan. Ito. Bawal pansin. Bawal pansin, huwag niyo muna yan, ano yan. Ayan. Moshi, moshi, hola, hola, ready, sing! Moshi, moshi. Hello, hello, kamusta ka? Moshi, moshi. Hello, hello. Moshi. Kamusta ka? Halina't magsaya. Ituro ang paa, padyak sa kanan. Humanap ng iba. O, last na daw, last. Ayan, last. Maganda yan. Dapat yung last na to, that may partner na yung taga-Muzon talaga. Ayan. Oh, dapat may partner na yung taga-Muzon. Ayan. Ayan na. Oh, yan. Lahat na may partner, lahat na may partner. Oh, moshi, moshi, hola, hola, ready, sing! Moshi, moshi. Hello, hello, kamusta ka? Moshi, moshi. Hello, hello, kamusta ka? Kamusta ka? Umalak ka. Taas talaga. Ituro ang paa, padyak sa kanan. Umalak ng iba. Ayan, balik na po sa pwesto. Okay na, kalma na tayo guys. Kalma na tayo guys. At sa ating next song, syempre may next song pa at huwag kayong uupo. Ayan, may next song pa. Next song natin is The Love of Jesus. Yan, action song pa rin. Yan, The Love of Jesus. Ready, sing. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain
Ready, sing. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean floor, than the universe. Oh, oh, wonderful love. Ayan, at binabalik na po namin ang mikropono sa ating MC. Okay, thank you po sa masayang awitan. Nag-enjoy ba kayo sa awitan? Parang hindi naman kayo nag-enjoy, hindi sila napagod sa awitan. Ikaw ba, napagod ka ba? Pagod ako mag-setup eh. Ay, ganun ba? Okay, bago tayo magsimula sa lahat, tinatawagan namin ang mag-opening prayer, Siyempre, si tatawagin Brother natin, Joshua. no? Tayo po ay tumayo at tumungo. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na to na nandito po kami sa church, makakapakinig po ng salita mo. Alam po namin ng iba po dito ay taga malayo pa pong lugar, pero patuloy mo po kami iniingatan. Ingatan nyo rin po mga family po namin, mga loved ones, friends, at lalo na po yung mga hindi pa po nakakilala sa iyo. Sa tagapakinig po namin, tagapagsalita po namin ngayon, guide nyo po siya and help us to open our hearts and mind for your word po, Lord. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino napagod sa kantahan? Ako, syempre, napagod Sino napagod? ako. Syempre. Napagod kayo? Napagod ba kayo? Napagod daw yung mga nagpapakanta. Yung mga kumakanta. Napagod din. O, mapapagod pa tayo. Magsisimula na tayo sa ating games. Tinatawagan ko po ang aming game master. Sino ba ang game master? Pumunta na sa harapan para naman nag-enjoy na tayo dito, no? Tinatawagan ko po. Francis. Hindi ako ang game. Francis tsaka di ba? At patawag ka pa eh. Talaga yun. Game master pala ako. Game master pala ako. Oo nga, game master nga ako. Ayan, sa ating games, nakikita nyo naman siguro may mga balloons, ayan. Medyo may idea na kayo kung ano siguro yung games natin. Pero ako wala akong idea eh. Sige nga, explain sa atin ni Sister Avia. Okay, yan. So, explain ko muna yung mechanics ng game natin. So, alam niyo naman siguro yung, uupuan niyo yung lobo, tapos paunahan kayo makaputok, pero may twist siya sa loob. So, may tanong kaming sasabihin sa inyo and may choices sa loob. Basta instructions namin is, check nyo palagi yung choices bago kayo sumagot. Huwag kayo Ayun, bida-bida. Ayun, yun. Yun yung pinaka-highlight sa instruction. Huwag kayong bida-bida. Yan. Nagagets nyo po ba? Nagagets nyo? Ay parang wala pa dito yung attention eh. Mamaya na yung lobo, mamaya na yan. Dito muna. Ang instruction daw is, ayun nga, may familiar naman kayo dun sa larong putukan. Yung papuputukin yung lobo. Yan, di ba? Uupuan, papuputukin, tapos sa loob ng lobo, meron dong question. Ngayon, sa question na yon may choices. Yan, para hindi na kayo mag-chat GPT. Alam ko na yan eh. Yan, may choices. Ngayon, babasahin nyo muna yung choices. Pagka yung sagot nyo, tama naman yung sagot nyo, pero wala dun sa choices, mali pa rin. Ganun na, gets? So, pagka kunwari, wala dun sa choices yung sinagot nyo, sa kabilang team, mapupunta yung points. Ayun, ganun daw. O ngayon, tayo tayong lahat dahil nga maglalaro tayo. Ha? Bilang daw muna, 1, 2. Now, group yourselves into 2. Pero magbibilang talaga tayo. Yan. Bilang po dito simula. 1, 1, hindi kasali? 1, 2, 1, 2. Dito naman, dito muna sa likod. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ako na nagbilang. 1. Hindi kasali yung mga natin, yung mga members ng Servus. 1,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan, taas kamay lahat ng 1. O, kung naalala nyo yung number nyo, bala kayo Alam dyan. niyo ba numbers? O yan, yung number 1, taas kamay. Hindi, tayo na lang para kasi maglalaro na tayo eh. Tayo na lang Ayan, lahat ng tayo lahat 1. ng group 1. Parang wala talaga Parang silang walang group energy. 1. Wala talaga silang energy mamaya yan pag naglalaro na. Yan, tayo tayong lahat, yung mga group 1, dito po group 1. Group 1 dito. Group 1 dito po sa left side ko. Left side ko. Yan, group 1 dito. Sige na po. Ate Chris, Parang ano? awa nyo na po. Parang awa nyo na po. Group 1 po dito po. Ayan, group 2 dito po lahat sa right side, group 2. Wala, magkatabi sila pero pare sila ng grupo. Ay, parang parang 1-2 kayo kanina. Dito, group 2, group 2. Group 2. Ayan. Nagigets niyo po ba yung instructions? Nagigets niyo po ba? Bakit yung iba wala? Bakit ayaw niyo ba maglaro? Ha? Ayan na. Ayan na. Ayan, lahat po ng group 1 and group 2, pwesto na po kayo. Sige na po, pwesto na po tayo. Papatawag pa. Group 1 and group 2, yan. Nagigets niyo po yung laro natin? Nagigets po yung laro? Ngayon, uulitin ko. Ngayon, makikinig kayo ha. Isang beses ko na lang ulitin. Ngayon, alam nyo naman, may nakita kayong balloons and familiar naman kayo dun sa larong putukan. Yung uupuan yung balloon, kailangan maputok. Ngayon, sa loob ng balloon, merong question. Sa question na yon, syempre may choices para hindi nyo na isa-search. May choices. Pero pagka yung sagot nyo, kung yung sagot nyo is tama, pero wala dun sa choices, yung points mapupunta sa kabilang team. Ganun na. Gets? Ay, wala pa rin nakakagets. Gets ba? Kailangan daw walang basta, wala daw bida-bida, yun na lang. Ay, tapos kailangan pala bago kayo sumagot, puputukin muna yung lobo. Ayun, kailangan daw putukin muna kasi hindi nyo makukuha yung question na nasa loob kasi ng balloon eh. Ha? Ayan, start na tayo sa ating game. Ilabas na ang mga balloons. Siyempre, kami din maglalabas. Kami game master eh. Asan na yung example? Yung example muna. Asan yung example? Ito, 1. Ito, 1. Anong kulay yun? Yeah, 1. Ito, number 1. Siyempre, ito muna yung example. Dalawa yan. Ayan, ito daw example. May example pala, hindi ko alam. Ayan, example. Kunwari, ganito. Babae, lalaki daw ah. Ayan ngayon. Sample. Sample ah. Siyempre, papaunahan kayo, kailangan maputok. Yan. Makinig sa instruction. Dito na po tingin lahat yung mata. Itong mga balloon, meron ditong sagot. Yung sagot na to, ito yung pagpipilian. Okay, pagpipilian na. Dito yung mga game master, sila muna yung mauunang pumutok ng balloons. Sige. Sample muna, sample. Sino ba babae? Hindi, kailangan pa na isang babae pa doon. Lalaki. Okay na yun. Dito. Wala pa eh. Wait. Merong dyan answer. Pero ito yung tanong nasa akin. Ito yung tanong ha. Wait lang, ikaw nga magsasagot eh. Ito yung tanong. Sino yung leader ng Servus? Sino yung leader ng Servus dyan? Siyempre, nandito yung pangalan ko eh. Sino yung... Joshua Balangge. Joshua Balangge. So yun, tama yung kanyang sagot. Joshua Balangge. Pero yung mga choices dito, 4. So kayo talaga yung pipili ng choices. Pero yung tanong na yon, example lang yon. Pero about sa Bible, yung mga tanong na nandito.
about po sa Bible, ha? Kaya hindi po mahirap yon kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia palagi. Oh, yan. Ganun daw. Ganun daw. Nagagets nyo na? Nagagets nyo na? Ay, yung ano dito daw po sa, ito, color pink. Hello, 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 hello. Ayan, lahat daw po is doon pipila. Yan, doon daw po sa dulo pipila. Assist mo nga sila, Jay. Doon daw po sa dulo pipila. Pila po, pila. Yan. Sa dulo po lahat pipila. Yan. Sa lahat daw po pipila sa dulo. Siyempre, dito yung mga balloons. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay na to. Ay, yung Okay. Low. Tapos, yung... Yeah. Low. Yan. Dito po harap sa akin yung pila. Paharap sa akin. Forward Yung po pila kayo nyo dito. dapat girl, boy, Okay. ah. Dito. Girl, boy, yung pila nyo. Dito. Ilan po yung... Some. Okay, ilan po yung lalaki sa group 1? 5. Sa group 2 po, ilan yung lalaki? 4. Okay na yan, pwede na yan. Okay. Ciel. Okay. Tapos, ilan po ang babae sa 1? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sa dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 10. Low. Ay, sunod-sunod na sila ng pila. Girl, boy, yung pila. Okay. Ang pila po natin kung paano tayo pumila sa school. Girl, boy. Girl, boy. Papunta po dito. Girl, boy. Girl, boy. Girl, boy po. Babae po yung nasa unahan. Ay, kayo na lang po. Okay, pila na po ng maayos. Girl, boy po. Girl, boy. Group 2, group. Oh, saan yung lalaki dito? Lalaki dito. Number 1 sa group. Lalaki dito. Okay. Okay. Ikaw lang pati na-mention. Ano yung sa lalaki? Okay na? Okay, kids. Kids, arms forward. Kids, arms forward po. Okay, kung mapapansin nyo po, yung mga balloon nyo may numbers. Diba? May numbers po. Ayan po yung sagot. Same lang po kayo ng choices na nasa loob. Same lang din yung questions nyo. Okay,
Okay po. So, isa-isa po kayo. Kunwari, disqualify na po ang group ko. Tanggal na po yan sa grupo. Gagawin daw po pala, bago putukin yung balon, pasensya na medyo magulo, bago nyo paputukin yung balon, di ba tatakbo kayo dito, ikot pa daw muna. Ikot muna, tapos balik, doon nyo papaputukin. Okay, gets? Siyempre, kailangan mahirap. Ano? Kailangan mahirap daw. Yung nakaputok nung balon, okay lang yan. Sige. Sasagot pa rin. Oh. O game, start na tayo ha. Start na tayo. O, paunahan to ha. Okay. O, paunahan to ha. O, question number 1. Sino ang pinakabatang anak ni Jacob? Ay! Ay, dito lang! Tama, 1 point! Ayan, ayan. Ano yung sagot? Ano yung sagot? Benjamin. So, tama yung sagot ng group. Low. Ah. Ano yung group mo dito, Ate Chris Ann? Anong group mo? Group 1. Ay, group 2. Yan. 1 point na ang group 2. Yan. Okay na, upo na kayo, kalma na kayo. Yan. Next question. Saan naganap ang pag-aalay ni Abraham ng kanyang anak na si Isaac? 3, 2, 1. Oh, 1 pa lang. 1 pa lang. Madayay. 1 pa lang. Wala pa. 3, 2, 1, go! Ala, grabe. Ayan na. Ikot muna. Ikot. Hindi. Ikot. Okay. Pop. Sino? Nauna si Jabez. Hindi, sagot. Paunahan to, paunahan. Ano yung sagot daw? Ha? Sa bundok ng Moriah. Yon, tama po. Tama po ang sagot ng group 1. Yan. Okay na po. Kalma na kayo. Kalma na. All one. Ayan. Alam ko medyo ay naano na kayo. Ang hina ng mic eh. Hina yung Question number 3. Sino ang laging kasama ni Saul sa kanyang pag-alinlangan kay David? Yan. Sino ang laging kasama ni Saul sa kanyang pag-alinlangan kay David? Kahit ako hindi ko maintindihan yung question, pero 3, 2, 1, go! Ala, grabe. Iikot muna guys ha. Iikot muna. Ay! Ayun! Sige, yun. Ito. Sino? Sino? Sino yan? Sino? Mali. Jepta. Mali. Dito po. Dito. Mali. Sino ang laging kasama ni Saul sa kanyang pag-alinlangan kay David? Si Jonathan, anak ni... Wala na, nakasagot ka na eh. Ayan. 1 point para sa 1 group. point sa group. Group. 1. Ha? 2 points na sila. 2 points na Ano bang sila. group yun dito? Group 1. Group 1. Yan. 1 point para sa group 1. Yan, group 2. Kaya nyo pa yan. Question number 4. Ito na. Ano? Ayaw talaga sa akin. Hello, yan. Ano ang pangalan ng dalawang anak na babae ni
Grabe ah, grabe ah. 1, 2, 3, go! Go! O, iikot muna ha. Ayan, o, sino ang anak dalawang anak na babae ni Job? Sino daw iyon? Ha? Jemima at Karen. Jemima at Karen. Kulang. Jemima at Karen, habuk. Tama. Jemima three boys at na group Karen Habuk. Yan. Wala at bagal. Ang bagal mo kasi. Ayan, paunahan po ito ha, paunahan. Ang score na ng group 1 is, ilang score na po yung group 1? 3 na ba? O, 3-1. Yan, parang Dallas Mavericks. Ay, joke lang. Ayan. Question number 5. Sino ang nagsabing ng salitang ako ang daan? Yan, alam na natin lahat yan. Ang katotohanan at ang buhay. O, pag mali pa sagot nyo Pag dito, mali pa yung sagot wala nyo na, dito, disqualified na kayo pag mali yan, pa. chesheran ulit kayo. Ayan, ganun ha. Sino ang nagsabi ng salitang ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay? 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Ay, pabilisan po ito, hindi pa bagalan. Ikot mo na, ikot. Oy! Ayan. Yan. Oh. Sabihin niya, basahin niyo muna yung ano ha. Ano daw yun? Sino? Sino nagsabi? Ha? Tama. Oo. 4 points na yung group 1. Wala dyan. Kagaya nga. Pero sino talaga? Sino talaga daw? Jesus Christ. Si Jesus nga ba nagsabi nun? Say amen. Ayun, si Jesus nga. Tama. Ayan, ganun po ha. Yung sabi namin kanina, yung ibang tanong, dun sa papel sa loob ng balloon, wala dun yung sagot. Yan. Kaya babasahin nyo talaga dapat. Yung question number 6. Ano ang araw ng pagpapahinga sa Biblia? Ayan, yung araw ng pagpapahinga sa Biblia. Ang alam ko ito yung tinatawag na Sabbath day, kung tama ako. Ayan, ano ang araw ng pagpapahinga? Ayan, 3, 2, 1, go! Ay, grabe, pabagalan pala ito. Ay, ha? Basahin nyo muna. Saan? Sino ba yung unang nakasagot? Sino yung unang... ano nga ba? Sabat ba yun? Sabat. Yun daw, Sabat day. Sabi daw sa Exodus chapter 20 verse 10. Sabi daw yun sa Bible. Hindi kami nagsabi nun, ha? Siyempre, ang sagot daw is Sabbath day. Sinabi ko na pala kanina. Iba yung nandito eh. Oo nga, sige na. Ilan na? Anong score na? 2, 4. Yan, 4 points ang group 1 and 2 points ang group 2. Yan. Question number 7. Pabilisan daw to sumagot. Akala ko kung sino yung unang nakaputok ng balloon. Yan, question number 7. Ano ang pinakamahabang aklat sa bagong tipan ng Biblia? 3, 2, 1, go! Ay, pagandahan pala ng model dito. Yan pala ang laro. Ayan, yan. Ayun. Sige. Ayun. Ayan na, yung papel. Ano ang pinakamahabang aklat sa bagong tipan ng Biblia? New Testament. New Testament.
Oh, sige, sagot. Sino? Taas kamay. Ayan, ano? Sino ang unang sasagot? Ayan. Oh, bagong tipan ha, bagong tipan sa English New Testament. Oh, pinakamahabang chapter. Oo, chapter daw. Pinakamahabang chapter. Sa New Testament. Yun. Oh. Hindi ko lang alam. Oh, ang tamang sagot ay Book of Acts. Yan. Ang Matthew at saka Acts po yung kasi yung meron yung parehas na 28 chapters. Yan. 28 chapters po. Ngayon, ang score natin is 5-2. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Late game. Yan. Question number 8. Sino ang tinatawag na ama ng mga nananampalataya o ama ng mga ng pananampalataya sa Biblia? Yon. Sino ang tinatawag na ama ng pananampalataya sa Biblia? Yan. 3, 2, 1, go. Ay, ganda din. Pagandaan din ng model. Yan. Grabe naman yung mga ano nyo ah. Yun. O, paunahan makasagot yan ha. Ito nasa ano. O, sino daw yon? Si Abraham. Si Abraham daw. Yun. Tamang sagot is si Abraham. Ha? Oy, ba't nandyan yung pangalan ko? Ayan. Ang score na natin is 6-2. Kaya pa yan. Makakahabol pa yan. May prize daw. May prize daw yung mananalo. Question number 9. Sino ang nagligtas kay Daniel mula sa hulihan ng mga leon? Sa lion's den. Yan. Sa lion's den. Sino ang nagligtas kay Daniel mula sa lion's den? 3, 2, 1, go! Ay, pwede kayong tumakbo. Pabilisan kasi ito eh. Ayun. Putukin ang lobo. Ayun, nauna. Ayun na. Sino? Sino, o taas kamay muna yung unang sasagot ha. Ayun. Ang tamang sagot ay syempre, ang Diyos. Diba? Wala nang ano doon, trick answer. Syempre, yung Diyos yung nagligtas. Ayan. O ito, para naman doon sa dalawang natitira, alam naman natin kung sino na yung panalo eh. Pero syempre, nakatayo na sila doon matagal na eh. Ayan na. Ang huling tanong. Ito, pinakamahirap na tanong to eh. Ano ang sinasabi ng unang kautusan ng lahat ng kautusan? Medyo nakakalito. Ano daw ang sinasabi ng unang kautusan? Isipin nyo yung unang kautusan. Ano ba yun? Sa lahat ng kautusan. Walang debate to ha. Walang magde-debate ha. Ayan. 3, 2, 1, go. Diba? Ayun, nagkwentuhan muna. Kamusta na daw? Kamusta ka na? Di ba magpipiloto ka? Oo. Ayun. Ayun na. Asan na yung papel? Ikaw daw una. Sa kaliwa ko. Mauna ka daw. Sagot is sige, baka may gusto kang okay, hindi. Kuya, sige, baka may iba kang sagot. Ano ba yung sagot sa'yo?
Thou shalt not kill. Ayan. Ang tamang sagot is ang pag-ibig ng Diyos. O, pares kayong mali. Ayan. Kasi ayun na nakalagay dito eh. Huwag ko ba sa gumawa? Ayan, at tapos na ang ating laro. Siyempre, yun na, ubos na yung question eh. Palakpakan naman dyan. Palakpakan. Alam ko medyo nakakapagod kasi nga yung iba naglakad, yung iba tumakbo. Nakakapagod pa rin. Pero sana ay nag-enjoy kayo sa ating palaro. Nag-enjoy nga ba kayo? Ayun. Hindi. Nag-enjoy nga ba ang lahat sa ating palaro? Yes. Okay. Yeah. O isa pa. Nag-enjoy ba kayong lahat? Wala na. O yung kalat daw. O ngayon, yung mga game master yung magpupulot. Ayan. Ay, okay na. Thank you po at babalik ko na ang mikropono sa ating MC. Ayan. So, ang nanalo po ay group number 1 na may 6 points. Kung tama po ako. Yung prize niyo po, may prize po tayo. Mamaya na po ibibigay pagkatapos po. Ito na po pala, ibibigay na po pala ni Joshua. Okay. No, mic test. Mic test. Sounds. Okay, ngayon po, matutunghayan naman po natin ang presentation ng grupo ng Servus. Mic test, mic. Check 1, 2. Wala pa kamay. Wait lang kuya, hindi pa kami game. Wait lang. Yung verse ko. CJ, Abia. Paano kasi yung verse na binigay sa akin, di marunong. Nakabisado mo na? Dito ka, Abia. Check. Wait lang, hindi pa po. Wait lang. Wait lang, hindi pa kami tapos. Sige, Abia. Hi! Oo, okay na ako. Sige na, ipasok mo na yung okay na. Masikip tong, huwag ka dyan, hindi yan ano natin. Huwag kang magpakita, Abia. Check. Aray! Wait, alis mo na yung ano. Alis mo na yung kodigo ko. Wait lang. Ang ingay naman na yun. Can you, abot Uy, Abia, wait. Akin yan. Abia, yung paano ko, ayusin mo. Yan, ayusin mo. Hi! Ay, isa pa. I-clip mo. Pakiayos ako. I-clip mo. Yan. Yan. Wala na ba kayo? Sige lang. Magbaba ka, Abia. Yan, ganyan. Hindi, I mean, ano, isakto mo. Kuya Josh. Okay na kayo? Brenna. Sound. Brenna. Maraming salamat po sa mga taga-Muzon, Christ Baptist Church, Pastor Dakutanan. Thank you po sa pag-attend sa fellowship. Ingat po kayo and nawa magpatuloy po ang gawain sa Muzon. Thank you so much po. Game. 1, 2, 3. Nasaan na kayo mga estudyante ko? Dapat kanina pa sila dito eh. Hi, teacher! Wait lang. Oh, sorry. Hello. Check mic. Check mic. Ay, nandyan na pala kayo. Good afternoon, class. May mic ba sila? Wait lang. Hello, check mic. Hello. Wala pong mic sila. Epic fail. Epic fail. Ulit. Sayang yung effort.
Check, check. Check mic. Sound 1. Sound check. Mayroon na po sa akin. Wait lang. Sige, hintayin po natin yung mic nila para makapagtuloy po tayo sa... Hello. Check mic. Hello. Hello. Hello, hello. Mag-hi ka. Hello. Hello. Sound. Hello. Ulit. Ayan, okay na. Nandiyan na pala kayo, class. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Bago tayo magsimula, magpakilala muna kayo sa mga classmates nyo. Baka di pa nila kayo nakikilala eh. Sino ka? Wait lang. Sino ka? Hi, I'm Bibi Junias. Hi, ako naman po si Baby Princess. Yes, baby. Hi, ako pala si Baby Charlie. Okay, kamusta naman kayo? Sana'y naging masaya at masigla ang linggo nyo. Ngayon, sisimulan na natin ang ating klase at ang una nating gagawin ay kumanta. So, anong gusto nyong kanta? Bataman! Okay, simulan natin sa awiting Bataman. Okay, ready, sing! Bataman upang tanggapin kawan o mga bayuman, pinasa barilan, bang, bang, bang! At sa eroplano ay sasakay, ako'y kawani ng Diyos, yes sir! Ako'y kawani ng Diyos, yes sir! Ako'y kawani ng Diyos, yes sir! Isa pa! Bataman upang tanggapin kawan o mga bayuman, pinasa barilan, bang, bang, bang! At sa eroplano ay sasakay, ako'y kawani ng Diyos, yes sir! Okay, nag-enjoy ba kayo sa kanta natin? Yes, Okay. Sige, ngayon naman, ang kakantahin natin ay si Jesus ang Sandigan. Uy, wag naman kayong ganyan kay Chari. Gusto niyo ba pag kayo nagkaganyan, aasarin din kayo? Hindi po. Oh, mag-sorry kayong dalawa. Sorry kung walang teacher. Ay, okay lang yan, Shari. Okay lang yan. Tayo na lang dalawa magiging mag-partner. Okay, kantahin natin. Si Jesus ang Sandigan. Ready, sing. Si Jesus ang Sandigan, di magigiba. Si Jesus ang Sandigan, di magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Ay Sandigan, di magigiba. Di magigiba, mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Okay, ngayon, nag-enjoy ba kayo sa ating games? Ating pala. Okay, ngayon naman, tutungo na tayo sa ating pagpapalaro. Excited na ba kayo? Bale, ang magiging laro natin ngayon ay tinatawag na Draw Your Sword. So, sino nakakaalam sa inyo ng larong yon? Okay, sa larong ito, kailangan lang natin ay Biblia. Sino may dalang Bible sa inyo? Ay, wala kayong Bible. Wait lang. Asan po yung Bible ko eh? Okay, wait lang. Tulungan po natin sila. Ibigay natin yung Bible nila. Ay, okay. Sa TV na lang daw po. So, i-explain ko yung magiging mechanics ng ating game. So,
magbabanggit ako ng mga Bible verses at kung sino yung una makakakita, siya yung panalo. Kasi paano kayo maghahanap? Wala kayong Bible. Pwede po bang hiram silang Bible sa inyo? Sa TV na lang po, sa TV. Paunahan kayo maghanap. Sa TV. Andun yung Bible na, no? Ay, Eto, Bible. ayan po, ayan, no? Ayan. Hindi prepared yung mga students yata natin eh. Akin po. Hayaan mo si Francis mahirapan. Ay, bakit? Wala akong partner kanina. Huwag kayo maingay. Okay, ulitin ko yung mechanics ng game. Bali, paunahan kayo makakita ng pinapahanap ko na verse. So, handa na ba kayo? Handa na po! Yay! Ako din po. Si Chari kaya? Okay, sarado nyo muna lahat ng mga Bible nyo Ang first verse natin ay draw your sword into John 3:16. Ako po! Ito. John 3:16. Oh, God so loved the world. Kamalikot. God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth Him should not perish, but have everlasting life. Okay, very good, Shari. Classmates, pwede niyo ba sila bigyan ng 2 bagsak? 1, 2, 3, go! Okay, ang next verse naman natin, eto galingan niyo yung mga di pa nakakahanap dyan. Galingan niyo na. Si Shari pa lang yung may points. Siyempre, magaling ako. Okay, Pakita mo sa TV. okay, next verse natin draw your sword into 2 Corinthians 7:15. Ang tatagal nyo naman. Hindi ko naman mahanap. Bibigay ko na sa inyo. Ako yung po, score, teacher. Kasi hindi ko naman alam yun. Okay, Junya, ikaw. 2 Corinthians 5:16. 6:16. 7. Ha? 7 daw. 2 Corinthians 6. 7. Asan na po? 7? Nandito sa kabila. As it... Hindi. 7:15. Okay, 6:15. And his reward, affection, is more abundant toward you. Whilst you remember it, the obedience of you all, how we fear and trembling, you receive him. Thank you, teacher. Okay, very good, Junias. Pwede niyo ba bigyan si Junias ng 3 bagsak? 1, 2, 3, go! Yay! Okay, wait lang. Parang malungkot si Francis. Ba't ka malungkot? Hindi naman ako malungkot eh. Kasi hindi ko mahanap. Puti nga sa'yo. Ganun ba? Okay lang yan. Ngayon, may ituturo ako sa iyong kanta para mas maging familiar ka sa books of the Bible. Pwede ko bang tawagin si Jessie para tulungan tayo sa pagkanta ng books of the Bible? Wow! Wow, si Kanta ng teacher. Okay, ngayon kakantayin namin ng books of the Bible at makinig kayo mabuti Okay, ready, sing. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Okay, New Testament naman. Meron pang New Testament. Okay, 1, 2, 3, sing. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians,
Okay, palakpakan natin si Teacher Jessie. Teacher Jessie. O ano, Francis, na-memorize mo na ba? Hindi ka nakikinig. Opo. Na-memorize ko na po. Okay, sige nga, isa pang verse. Eto, galingan mo na. Naturo na yung kanta ng Books of the Bible, Draw your sword into John 13:34. John 13:34. Ito na po. Kahit wala pa. Mark yan eh. Isa pa. Ang tagal sa TV. Wala na sa TV. Dali, Mark. John. Kala ko ba? John 13:34. Kabisado ko na yan eh. A new commandment I give unto you, that ye love one. O, di ba kabisado ko? That ye love one another as I have loved you. That ye also love one another. Wow! Palakpakan nga natin si Francis. Okay, mukhang magaling na siya magbasa ng Books of the Bible. Siyempre, teacher, tinuruan niyo po ako eh. Okay, ganun talaga. Tulad ng binasa mo kanina, love one another, para mapakita mo sa iba na mahal mo din sila, ay tuturuan mo sila ng mga bagay na hindi nila kaya para din lumago sila. O, nag-enjoy ba kayo sa ating games? Yes, teacher! Okay, so dito na nagtatapos ang ating klase ngayon. At ngayon naman, magpaalam na kayo sa inyong mga classmates at magkita-kita tayo sa susunod na klase. Okay, Bye-bye po kami, guys. Sorry po ba? Bye-bye, guys. Alis na po kami. Okay. So, tinatawagan ko na po ulit yung dalawang MC para sa continuation po ng ating program. Nawala yung kamay ko. Wala, yung akin din. Tulungan niyo ako. Wait lang, Wait lang, init. Okay, nag-enjoy po ba kayong lahat sa munting puppet show ng grupo ng Servus? Parang si Sister Chari pawis na pawis Napagod ako. Hoy, tapos na. Tapos na pala. Yun, nag-enjoy ba kayo sa puppet namin? Sana nag-enjoy kasi kayo kasi naiyaman kami dito. May natutunan ba kayo? Yung siguro yung kanta. Sa kaya si Baby Francis, natutunan niya siguro magbasa ng verse. Nagbasa ng verse. Ayan. Pinagpawisan habang nag-aayos Ayos pa po lang sila. kasi ang kalat talaga ng Servus. Masyadong ma-effort yung Servus. Sana na-appreciate nyo po. Ayan. Init Okay, ngayon po, pakinggan naman po natin ang special number ng grupo ng Servus. Wow. Yan. Asan yung grupo ng Servus? Okay, tinatawagan ko po yung kakanta. Yung mga kakanta po na Servus. Yan. Kasama pala tayo doon. Hindi lang kasiyahan yung magaganap dito sa grupo natin eh. Ayan sa yung cellphone. Check. Low. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine.
maraming salamat po. Grupo ng Servus. Ngayon siguro, sino gutom na? Sino gutom na? Gutom na kayo? Hindi pa kayo gutom. Sige. Sige, uwi na tayo. Ano ba yung next? Oo nga, ano ba yung next? Ayan. Siyempre, ang next po, kakain naman po tayo. Bago tayo kumain ng physical food, kakain tayo ng spiritual food. Hindi mawawala sa fellowship ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tinatawagan ko po muli ang grupo ng leader ng grupo ng Servus, si Brother Joshua, para magbahagi sa atin ng saglit na devotion. No, mic. Mga activity na gagawin pa po namin. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Lahat ito'y dalangin namin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po muna kayo. Ano muna tayo? Napagod na. So yun. Yung binigay kasi sa aming topic na no choice kami. Hindi kami nakasamang meeting. Tapos, pagdating namin dun sa meeting, ito na yung topic namin, tapos ang malala, 2 weeks preparation. Pero okay lang. Wait lang. Okay lang kasi kahit 2 weeks preparation, yung grupo namin sa sobrang affectionate, nakapag-raise kami ng 5,000 in 2 weeks. Palakpakan naman natin yung grupo. Kaya may kakainin tayo mamaya, di ba? Lalaki ng mga binigay. Lalaki ng mga binigay nila, kaya nakakatawa. Ngayon, ang binigay sa aming topic ay about affectionate. Okay. Sino nakakaalam na ibig sabihin ng affectionate? Mapagmahal. Sino mapagmahal dito? Ako lang? Sino pa? Yun, si Sir Neil, mapagmahal pala. Obvious no? Siguro naman lahat tayo naranasan na natin magmahal, di ba? Kahit sa
one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Ano sabi? Be kindly affection to one another with brotherly love. 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity covereth, charity shall cover the multitude of sins. So ayun pala, kahit kahit kita mo na yung blemish sa isang tao, or kita mo na yung mga pagkukulang at pagkakamali niya, ano sinasabi? Charity, ang true love, ang charity, natatabunan yun. 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Lahat daw ng nagmamahal
sinabing God of fertility, tatawag na ako. Pag sinabing God of fertility, ano yon? Parang sino yon? Sino yung katumbas na dito sa Pilipinas? God of, yung God na para magkaroon ka ng anak, sino nga ba yon? Yung God, dito, yung sinasamba na santo dito sa Pilipinas para magkaroon ka ng anak, sino yon? Meron nun eh. Search natin ha. Yan, kasi walang nakikinig, lalo tayong tumatanong. Sige. Santa Clara ba?
sabi ni Jesus na lahat yan ng yaman mo, ibigay mo, hindi niya magawa. Kasi makakagawa lang siya ng mabuti pag kaya niya. Lahat tayo naman ganoon eh. Lahat naman tayo, kahit ako, hindi ako exempted doon na tayo makakagawa ng masama. Pag kaya niya. Ngayon, pag kinumpara sa Diyos, yung mabuting ginagawa natin, meron pa bang makukuha ang mabuti sa atin? Wala na. Wala nang makuha. So Hebrews, bakit pa rin inaalala ng Diyos yung ating mabubuting gawa? Hebrews 6:10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name. Ano, sino nagsabi? Bakit inaalala yung mabuti nating gawa? Dahil ang Diyos ay unrighteous, kaya naaalala niya ang ating mabuting gawa. Huwag natin inukumpara ang ating mabubuting ginagawa dahil ang tao kadalasan natural nga lang na gumagawa ng mabuti. Inuulit ko, ang tao gumagawa lang ng mabuti pag meron siyang kakayahan gumawa ng mabuti. Pero hindi niya na magagawa yon pag inalisan mo siya ng kakayahan. Though di ko naman nilalahat, pero karamihan sa atin talaga, ganun, hindi mawawala yung nature na yon. Kaya kung ikukumpara ang kabutihan natin sa ibang tao na di ganun kabuti, kung ikukumpara tayo sa mga masasama, sa mga magnanakaw, sa mga drug lord, sa mga addict, sa mga, ano tawag doon? Sa mga, ayun, kung ikukumpara, marahil sa tingin ng tao, mas mabuti tayo. Ano? Pero kung titingin tayo sa pananaw ng Diyos, di nararapat makita ang ating mabubuting gawa. Sabi nga sa Biblia, ang ating maruruming gawa, di ba? Parang maruruming basahan. Pero nung nilinisan niya ang maruming basahan, nilinisan niya ang maruming basahan, tinignan niya ito na maganda. Amen? Tinignan niya itong maganda. Sadyang mabuti lang siya, kaya ikinatutuwa niya ang ating mabubuting gawa. So, God remembers our good works even it is not worthy to be remembered. Pero inaalala niya dahil mabuti siya. Okay? Amen? Next. Ito na yung main verse. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Yun na. Lagay mo sa verse 4, Revelations 2:4. Thou hast left thy first love. Ito na, madiin na pagkakasabi na to. Tingin nyo, ano to? Tingin nyo, ito yung Panginoon na, hayaan mo na lang. Bumawi na lang kayo. Tingin nyo yun. Sino ang first love na tinutukoy dyan? Si Christ, tama. Si Christ ang tinututok. Having commended the church at Ephesus for its doctrinal integrity and the perseverance in the face of adversity, Jesus reveals in verse 4 what he found lacking in the Ephesian church. That abandoned the love that characterized its early history. What remained was devotion to the truth, but not devotion to the Lord. Pinapangaral nila ang salita, pinapangaral nila ang totoo, mahal nila ang totoo, pero hindi nila mahal ang Panginoon. Nakukuha ba? Pwede ba yung mangyari sa atin? Pwede yung mangyari sa atin as human nature. Na mahal natin ang totoo, pero hindi natin mahal ang Panginoon. Mahal natin ang pinaglalaban natin na tingin natin, alam natin tama, pero hindi natin mahal ang Panginoon. Pwede ba yon? Pwede yon. Kasi minsan pride na yung pagmahal natin eh. Pride, ay pinapatunayan mo eh. Hindi mo na mahal ang Panginoon, kaya mo siya ipinagtatanggol. Kasi ang totoong ipinagtatanggol ang Panginoon, minamahal yung hindi mahal ang Panginoon. Minamahal sa mabuti ba? Kaya ewan ko eh, pag nakikipagdebate, ako yata yun eh. Mahilig ako makipagdebate sa social, nung nakaraan lang eh, mahilig ako makipagdebate para lang may maputunayan tama. Pero nung si Miss kumausap sa akin, tago natin sa pangalang Sainel. Sabi ni Sainel, hayaan mo na lang yan. Hayaan mo na lang yan. Si Sainel isipin niya mas matalino pero hinahayaan niya na lang. Diba? Mas matalino pero hinahayaan niya na lang. Ibig sabihin, ang alkansyang walang laman, maingay. Ang alkansyang walang laman, pag onti ang laman, maingay. Tama ba? Nagigets nyo? Onti lang ang laman eh, pero pag puno ang laman ng alkansya, wala kayong maririnig na kahit ano. Tama ba? Naniniwala kayo ron? Kasi punong-puno siya, punong-puno. Kaya, natutunan ko, wag tayo makipag-debate. Okay? Sino
pinagalitan din ako niya ni Sir Bong eh. Hindi, joke lang, napagsabihan pala. Kasi hindi nga naman natin responsibilidad na ano pa sila, na baguhin pa yung naisip nila. Tama. Hindi natin responsibilidad. Diba? Ano sabi? Nagba-Bible study pero di mahal ang Panginoon. Nasa choir pero di mahal ang Panginoon. Nasa instro pero di mahal ang Panginoon. Nasa tech pero di mahal ang Panginoon. Ano sinasabi doon? Para lang kayong mag-MU. Okay? Concerned ka pero mahal mo ba talaga? Pag walang pagmamahal, walang kwenta. Okay? Tama ba? Concerned lang tayo sa ministry. Concerned lang tayo sa ministry. Pero pag walang pagmamahal sa ministry, kumbaga parang sa isang asawa, sa mag-asawa. Nakita ko example nito sa mag-asawa. Kung yung asawang babae, patuloy na pinagluluto yung asawa niyang lalaki, ang asawa niyang lalaki, patuloy na naglilingkod sa kanyang pamilya, pero hindi na dahil sa pagmamahal, anong kwenta nung ginagawa nila? Tama ba? Anong kwenta pa ng ginagawa nila? Okay? Kaya, ayun yung makikita natin. Huwag natin kakalimutan. Huwag natin kakalimutan ang first love natin. Pag tayo nasa ministry, sino ang first love natin? Ang Panginoon. Lagi niyang alalahanin para sa kanyang ginagawa natin. Number 2, last, second to the last. Verse 5, God give us a chance to recover from our fall. Sabi nga sa verse 5, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and I will remove thy candlestick out of his place. Except thou repent. Bagamat pinagbantaan sila ng Panginoon, tatanggalin ko ang inyong alab dito sa paglilingkod, ang inyong simbahan. Pero except thou repent, may pahabol siya. Except thou repent. God gives us a chance to recover from our fall. 1 John 1:9, if we confess, common na to, kahit sa mga unbeliever, we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. I mean, biniverse natin sa mga unbelievers. We must also give chance to others in order to show brotherly love, not just because we love them, but also because it is one thing the wise man will do. So kahit tayo, dapat ganun yung ginagawa natin sa pagmamahalan sa Panginoon. Okay? Give chance to others. There is a strong correlation between godly wisdom and the ability to think before one reacts. Ay, sabi yan sa Proverbs 1:7, 8:35-36, Proverbs 8:17. Huwag na natin anahin yan. Last one, number 3. Last one na. Tapos kakain na tayo. Verse 6. But this thou hast, that thou hatest the deed of Nicolaitans, which I also hate. Ano yung Nicolaitans? Ay yung mga dumating na pagkain pala ng service, sa toddlers nyo na lang lagay. May meeting tayo mamaya. Okay. Sa toddlers nyo na lang lagay. Francis, excuse me lang. Francis, sa toddlers nyo na lang lagay yung mga, yung pizza at saka yung milk tea. May sarili siyang pagkain. But this thou hast, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. Ano yung Nicolaitans? Tama pag mo, Nicolaitans. Ito yung mga naniniwala, Nicolaitans. Ito yung mga naniniwala sa prinsipyo na hindi importante ang inyong katawan. Mas importante ang kaluluwa. Kaya gawin mo kahit ano ang gusto mo sa iyong katawan. Tama ba yon? Nicolaitans, manigarilyo ka, gumawa ka ng sexual immorality. Kasi yung mga Nicolaitans, naniniwala nga sila na ang soul is more important at ang katawan hindi importante. Tama yon? Hindi tama. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Number 3, God rewards those that love Him at any cost. Ano yung reward? Ano sabi sa 1 Corinthians 2:9? But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Yung mga nagmahal pala sa Panginoon, hindi pa nakikita, though nakikita na natin ngayon, pero hindi pa siya totally nakikita ng ating mga mata. Yung mga nagmahal sa Panginoon, yung reward natin, hindi pa 100% nakikita, hindi pa 100% naririnig. Dahil hindi pa natin alam kung ano yon, pero malalaman din natin. So ano yung some signs that we are affectionate to God? Ito na, last na talaga, promise, last na talaga, mabilis na to. Number 1, we prioritize Him. Ano yung number 1? We prioritize Him, wala na sa PowerPoint. We always seek His Word. We feel guilt every time we sin. Ngayon, punta na tayo sa some signs that our affection to God is fading. Ano yung sinabi ko na number 1 kanina? We prioritize Him. Hello? Oy, last na, kakain
prioritize Him. Number one, ang sinabi ko kanina. Ano yon? Affection. Ayun yung nagpapatunay ng affection natin sa Panginoon. We prioritize Him. Pero, sa kabaliktaran, pag nawawala ng ating affection, we prioritize His ministry more than Him. Okay? Service to God is a good thing and a sign of sincerity, but it's important to love truth and grow in wisdom. Importante pa rin na lumalago tayo sa pananampalataya. Hindi lang ang ministry lang importante, okay? Hindi lang importante na lumalago tayo sa ministry kasi matik yan pag tayo nagbi-ministry, lumalago tayo sa ating talent, pero sa relasyon ba natin sa Panginoon, lumalago tayo. Halimbawa, nag-ano tayo, nag-choir, ganon, gumaganda ang boses natin. Parang tahimik. Sa tech, marami tayong natututunan sa computer, sa pagsasolve, natututo tayo na makipag-usap sa marami. Tama ba? Ano pang mga ministry? Magsabi nga kayo ng ministry, feeding ministry, natututo tayo kumain ng malakas, tama ba? Ano pang mga ministry na alam natin? Flowers, natututo tayo mag-arrange ng flowers, pwede sa kasal, no? Ano pa? Sige, magsabi kayo. Instrumentalist, nahahasa tayo sa, anong instrument? Sa pagbabiolin, nahahasa tayo sa pagbapiano. Pero ang tanong, ang ating relasyon ba sa Panginoon lumalago ang ginagawa natin? Okay? Number 2, ano yung sabi ko kanina, our affection to God, signs, we always seek His Word. Pero we still seek His Word, pag nag-fade to, we still seek His Word, but we are not hungry for it. Pakibukas nga sa Proverbs 27:7. Parang kinakailangan natin siya, pero hindi tayo nagugutom para doon. The full soul loaded and honeycomb, but to the hungry soul, every bitter thing is sweet. So, naintindihan ba natin yung verse? Mali yata ako ng verse, pero pwede yata. The full soul loaded and honeycomb. Pero, sabi daw, tama pala, but to the hungry soul, tayo na dapat nagugutom sa kanyang salita. Dapat, kahit ano pang lasa ng kanyang salita, kahit ito hindi maganda, kahit ang nakikita na hindi maganda, parang nare-rebuke tayo, it is still ay maganda pa rin para sa atin. Number 3 signs, we feel guilt every time we sin, kanina, pero we feel guilty every time we sin, but we still repeat it constantly. Ako lang ba ganon? Lahat tayo ganon, may mga ganon tayo, kahit pa isang kasalanan tayo ganon, we still feel guilty every time we sin, but we still repeat it constantly. Romans 7:19. Sa Tagalog, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Nakikita niyo? We still feel guilty every time we sin, but we still repeat it constantly. Bakit kaya nangyayari yun? Bakit kaya nangyayari yun? Nagagawa pa rin natin. Dahil sabi nga, di ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Normal na magawa natin, pero hindi normal na magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. Kaya naman sabi sa Colossians 3:2, second to the last verse, set your affection on things above, not the things on earth. Matthew 22:37, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. So, conclusion na. There comes a time when our affection for God is slowly fading. Let us realize that God builds affection towards us despite being undeserving of it, tulad nga na sinabi natin kanina. Let us show affection to God by not just doing His ministry, but also growing in His knowledge and wisdom, and there will be no doubt that our Christian life will thrive until the end. Naniniwala ba kayo doon? Amen.
anong date ngayon? June 16. June 27, meron tayong online soul winning workshop. Online soul winning workshop with Pastor Conwy. So sabi ni Pastor Conwy, si Pastor Conwy nagsabi nito mag-announce ka ba yun? Si Pastor Conwy nagsabi nito sabi niya, maganda daw maka-attend tayong lahat sa ating online soul winning workshop para bagong mag-crusade ay natuto na tayo. So lahat ng makaka-attend, hindi umattend, yung online, isisend natin yung ano doon, yung link doon. Next announcement, sinabi ko nga, Servus, ililid natin yung ibang mga Bible study. Meron tayong monthly Bible study, so magmi-meeting tayo mamaya para sa schedule, naka-plot na yon. So, ayun lang naman. May announce ka pa? Thank you po. Tapos na. Guys, bago pa tayo matapos, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon, syempre. Sa first conducting kanina, thank you sa suporta nyo at to God be the glory palagi. At kung nagkamali ako, pero dahil magagaling kayo, lalo ang Panginoon, naitawid kahit pa paano. So sa marami pang ano. And announcement lang po, siguro this week ay makikita nyo na yung design ng polo shirt natin for Crusade. Yan, so kung sinong gusto magpagawa, pagawa tayo. July 29 to August 2. Hindi yan. Hindi yan. Ibang jersey, ibang uniform yan. Ayan. Ngayon, ay announcement lang na si Pastor po umapprove na sa ano natin, sa Music Fest sa September. So, handa na bawat grupo. At nandun na rin po yung bulletin board. Yun dun po sa likod, kung makikita nyo, na nagawa na rin po, magkakaroon din po ba ng iba pa. So, yan. And, meron pa ba? Announcement, last, is yung Father's Appreciation Sunday. June 30 ha, June 30. So, yung mga commitments nyo po, okay, natabunan na sa GC. Any amount po, basta kaya nyong ibigay, pinag-pray nyo, Panginoon na magpo-provide yan. So, deadline next week, next Sunday. Next Sunday po, wala po tayong fellowships. And, sa 30 uli ang ating fellowship. So, yon. At, so far yun lang naman. At, last na po, sa leaders lang naman ng bawat grupo, may sasabihin lang ako after. So, yun lang. Thank you, Servus. Ha? Sige lang, okay lang. Thank you, Servus. Palakpakan nga natin yung Servus sa kanilang program. Ayan, pangalawang ikot na ng ating fellowship. So, nawa, attend pa rin kayo. Ayan, mag-encourage pa tayo sa isa't isa. Let's set godly affection, brotherly love. Yan, para walang malis and pure ang ating pagmamahal. At ibigay natin lahat sa Panginoon. So, yun lang. Thank you so much. Thank you po sa mga nag-antay. Ayan, meron pa ba kayong gagawin? Offertory prayer. Let's pray po para sa offering. Let's pray, Lord. Salamat po muli sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa amin na makapagkandak po kami, Lord, ng fellowship. At salamat po, Lord, dahil naging masaya po, Lord, at successful ang aming pagdilid. At ngayon po sa bilang parte ng aming fellowship, kami po ay magkakaroon ng offering. At ito pong offering na to basbasan nyo po at magamit po sa inyong ministries, at pagpalain nyo po ito, at saka sa mga hindi po makakapagbigay, pagpalain nyo rin po, ganun na rin po ang makapagbigay, Lord. At pagpalain nyo po ito, Lord. Wala po kami sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Announcement lang. Sorry. Callan nyo na lang mamaya. Announcement. Sinong tech dyan? Sinong mga nag-tech? Ilan kayo dyan? Dalawa? Tatlo? Okay, kumuha kayo ng pagkain nyo sa toddlers, sabay lumabas din kayo agad kumuha kayo ng pagkain nyo sa toddlers. Sarbong. Pwede wag. Okay? Yung iba kumuha lang kayo ng pagkain nyo dyan. Magpapari na rin yung food. Diyan, nandiyan ka dito. Dire-diretso na tayo, closing na natin.
Tapos Sir Bus, group picture tayo pagkatapos ito. Group picture tayo pagkatapos ito. Kasama kayo ah. Hindi ko yung mag-picture, kasama kayo. Okay. Ngayon. Sige, para makakain na. After nito, pasuyo na lang po kami. Papatulong po kami sa pagliligpit ng upuan. Sir Bus, ligpitin natin mamaya yun ha. Ligpitin natin mamaya yung mga kalokohan natin. Sa group 3 po, meron po tayong short meeting after po nito. Dito lang po sa may piano side. May midget din kayo, may midget puppet din kayo. Yes! Si Kuya Mat. Ano si Kuya Mat yung puppet? Grabe ka kay Kuya Mat ah. Si CJ nagsabi nun. Si CJ nagsabi nun. Tayo po magsitayo pa para sa ating closing prayer. Okay. Tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po na muling nakapagtipon-tipon po kami para sa YP Fellowship. Salamat po sa mga inyong ginamit na tao para sa aming fellowship, Lord. Nawa po ang aming ang kakainin po namin po mamaya ay magbigay po sa aming lakas para sa aming pag-uwi. Lord, ingatan niyo din po kami sa aming pagsamantalang paghiwalay at muli ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon Diyos. Amen. Tara Sir Bus, harap na tayo. Dali-dali para makakain na tayo. Uuwi na yata sila Josh. Dito. Tara. Tara, harap tayo Sir Bus, tara. Para makakain na. Tara Sir Bus, Sir Bus. Double time. Yung pizza natin, oh, lumalamig. Yung pizza natin, lumalamig. Sareli, kuha na kayo ng pizza doon. Ayan, Deborah, again, after nyo kumuha ng inyong food, you can proceed here sa piano side para po sa